Mag-assemble tayo ng transmission. Huling binaklas natin. Sealant dito mga ayos. Para ma-prevent natin yung leaking na dadaan sa mga bolt. Yan. Ito yung packing seal para sa plants natin. Pwede naman na walang packing seal pero mas maganda meron. Okay. Tapos nilagyan ko lang yung thread lock yung bolt para wala talagang leaking dyan dadaan. Kasi malakas yung leaking dati. Yan. Yan. Yan guys. Lagyan ko lang ng konting grasa para dumikit yung kanyang synchronizer dun sa hub ng logger. Tapos kakabit na natin yung synchronizer holder. So itatapat lang natin yan dyan sa kanyang merong yung alignment yan. After yung sliding sleeve, yung slot sa bandang ibabaw. Tapos yung malaking circlip lock install natin. At ito yung synchronizer sleeve. Tapos yung ejector pub. 9 na piraso yan mga kaayos. Double spring yan. Tapos ingat lang tayo sa pagkabit dyan dahil pag minamalas tumatalsik yan. Parang splinter ng granada. So secure na natin yung positioning sa slot. Tapos ito yung synchronizer ng high gear. Yan. Plaza siguro. Tapat lang din dun sa kanyang slot. Tapos ito yung hub ng high gear. Tapos yung oil passage dyan ay tapat dun sa output shaft. Tapos yung sliding ng pork brass. Tapos ito yung shift shaft. Para sa piston. Yan na mga kayos, kabit na natin sa housing. Sinsya na kayo mga kayos, maingay yung aso dito sama namin. Dito yung kulungan malapit eh. Ayan mga kayos, hindi ko muna kinabit yung mga packing seal sa shafting dahil alam ko na mahigpit yung entrada nito. Shafting na to mga kayos. Iwan ko lang bakit. Factory defect ba kaya to? Kaya hinuli ko na lang. Yan. Yun yung support na bolt para sa port. Yung sa gilid. Yan. Higpit lang natin ng todo. Tapos nilagyan natin ng grasa yan. Tapos thread lock na naman tayo dito sa high gear cone hub. Lugger cone hub. Tapos inikot-ikot natin para pumasok. Yay! Pasok. Inispata namin yun doon mga kaayos yung tube ng oil para makalay.